naman ang trip nitong si Good News Girl Bea. Kaya ang kanyang titikman, ang pinakamasasarap na tinola. Ano kaya ang pinakapatok sa kanyang panlasa? Ang manok isa sa pinakamahalagang bahagi ng kulturang Pinoy. Sa pagkainan, kapag manok na ang pinag-uusapan, ang bumibida, our very own tinola. Isa raw to sa mga pinakamatandang pagkaing Pinoy. In fact, pinagsaluhan pa ito ng isang kasiyahan sa obra ni Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Ang tinola, isa sa mga hindi mawawala sa ating mesa. Pero sa paglipas ng panahon, iba't ibang mga luto na nito ang nagsulputan. Kaya tara, samahan niyo akong hanapin kung nasaan ang best tinola in the metro. Sa ating food hunt, sasamahan tayo ng food blogger na si GJ Coleco. Ang buko masarap daw inumin. At ang laman, masarap din daw papakit. Pero alam niyo ba na masarap din daw itong i-partner sa kanin? Dito sa isang restaurant sa Makati, inihahain ang tinolang hinaluan ng buko. Meron kaming version ng tinola dito na tinatawag namin na binakol. Yun din talaga yung traditional na tawag dito sa dish na to. No, so, parang sa tinolang manok, pero yung naiba sa kanya, yung sabaw na ginamit namin, buko juice. Imbes na yung pinaglagaan lang ng manok. Bukod sa buko juice, sangkap din nila sa binakol ang buko meat. Ayon kay chef, galing sa Negros ang paglulutong ito. Pero sa kanyang version, tinagdagan pa ito ng dilaw na papaya. May tamis siya ng konti. Di ba yung mga Pinoy mahilig sa matamis? So parang tuntua sila, parang, uy, naiba to. Para magawa ang binakol, niluluto ito gaya ng karaniwang tinola. Pero pag ilalagay na ang sabaw, hep hep hep, buko juice ang inilalagay. Pagkatapos patisan, idadagdag ang laman ng buko. Ihuli ang paminta para sa dagdag lasa. Pagkaluto, lagyan ng dilaw na papaya sa ibabaw. Ang binakol na nag-uumapaw sa mga sangkap, nag-uumapaw rin kaya sa sarap? It has a very delicate buko na flavor. Pero parang filter out na siya ng flavor ng chicken eh. So yung sweetness talaga ng buko yung malalasahan mo. Which is really good. Masarap na combination siya. Sa susunod na naman nating tinola, absent ang sayote o papaya. Dahil pakwan naman ang rarampa. Ang tinolang pakwan, specialty ng isang restaurant sa UP Village sa Quezon City. Bagamat manok ang laman, sa unang tingin, hindi ito pagkakamalang tinola dahil wala itong sahog na gulay. Pero ang sikreto nito, matatagpuan sa sarap ng Thai spices. Para sa tinolang pakwan, lagyan ng tom yum powder ang sabaw. Ihalo rin dito ang binlend na pakwan. Added spice ang hatid ng siling haba habang pampabango naman ang Thai basil. Pakuluin lang saglit at ready to serve na ang makulay na tinolang ito. Masarap tingnan ng tinolang pakwan, pero masarap din kaya itong tikman? Interestingly, masarap siya. Nag-blend in siya perfectly with the chicken. Nalasahan ko yung luya, yung gingery flavor niya. And I can taste na meron siyang pagkatinola eh. Meron siyang pagkatinola. Pero siguro yung pagkaiba talaga niya, may spice ng konti. Kung beyond ordinary naman ang trip nyo, meron din kaming sagot dyan dahil hindi lang naman manok ang pwedeng itinola. Presenting ang seafood tinola na masasample dito sa isang restaurant sa Taguig. Nag-originate po siya sa Southern Leyte. Meron po siyang twist ng Tagalog at saka po ng Bisayan. Ang mga sangkap nito, pinagbibidahan ng mga seafood gaya ng salmon, cream dory, tuna, swahe, halaan at talong. Ang pagluluto nito, wala pa raw 15 minutes. Sa ginisang bawang, sibuyas at luya, inilagay ang swahe, pink salmon at dory. Pagkatapos ay ilagay ang tahong at mussels. Igigisa siya for 3 minutes. Timplahan natin ito ng patis at isunod ang sayote, labanos at talong. Ibuhos ang seafood stock. Hintayin kumulo at saka ilagay ang siling haba at dahon ng sili. Lagyan ng paminta at asin. Ayan. And after 15 minutes, tapos na siya. Kain na tayo. Sarap. Para sa akin, kakaibang twist ang hatid ng seafood tinola.
Swak kaya ito sa panlasa? Yung lansa ng seafood, natanggal siya dahil sa strong ginger flavor ng tinola. So it really complements and meron talagang balance talaga sa general taste ng seafood tinola na to. Ang mga tinolang ito may kanya-kanyang sarap na ipinagmamalaki. Pero ano pa man ang kanilang sangkap, sa huli, tatak Pinoy pa rin ang malalasa. Sa aming mga hinaing tinola, hindi ka na mahihirapang pumili pa dahil kahit na anong trip ng inyong panlasa, sagot na yan ng tinola.